Amen. Magandang hapon po sa ating lahat, mga ginigiliw, mga minamahal ng Panginoon. May pag-asa po sa Panginoon, mga ginigiliw. Ang ibabahagi ko po sa inyo sa hapon na ito ay ang pananampalataya ng isang bulag. Ang kanyang deklarasyon ng kanyang pananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo, mga ginigiliw. Alam nyo ang kwento na ito, mga ginigiliw, na kung saan si Bartimeyong bulag ay doon lamang siya sa gilid ng kalsada, mga ginigiliw. At sa pagkakataon na yon ay narinig niya po na ang ating Panginoong Hesukristo ay dadaan sa lugar na iyon, mga ginigiliw. Kaya't nung malapit na po ang ating Panginoong Hesukristo, siya ay sumigaw. Paulit-ulit po niyang isinisigaw, Jesus, anak ni David. Inulit-ulit niya po ang kanyang pagsigaw, mga ginigiliw. At ang pagsigaw na yon, iyon ay deklarasyon ng kanyang pananampalataya at pagsamba sa ating Panginoong Hesukristo, mga ginigiliw. Marahil, mga ginigiliw, ay naikwento po sa kanya na darating ang panahon na may ipapanganak na Mesaya na manggagaling sa lipi ni Haring David, mga ginigiliw. At sa kanyang kapanahunan, mga ginigiliw, nangyari po ng ating Panginoong Hesukristo, mga ginigiliw, ay pinagaling niya po si Bartimeyong bulag sa oras na yon. Marami pong pumipigil sa kanya na siya ay huminto sa kanyang pagsisigaw na Jesus, anak ni David, maawa po kayo sa akin. Yun ang mga salitang isinisigaw niya sa ating Panginoong Hesukristo nung ang ating Panginoong Hesukristo ay dumaan sa lugar na kanyang kinauupuan, mga ginigiliw. So hindi niya po pinansin, hindi niya inisip yung mga taong nagsasabi sa kanya na tigilan na niya ang kanyang pagsigaw, mga ginigiliw. Bagkus, mga ginigiliw, hindi po siya nawalan ng pag-asa. Siya ay patuloy na sumisigaw na tinatawag ang pangalan ng ating Panginoong Hesukristo, mga ginigiliw. At sa tagpo na yon, mga ginigiliw, alam nyo, mga ginigiliw, ang ating Panginoong Hesukristo, kapag ideklara natin, ipahayag natin ang ating pananampalataya, ang ating pagsamba sa Kanya, siya ay pupunta sa atin at papakinggan niya tayo, mga ginigiliw. Kaya dapat magpapansin po tayo sa Kanya upang tayo ay pupuntahan niya at sasabihin niya, ano ang gusto kong gawin sa iyo. Katulad ng ginawa ni Bartimeyong bulag, mga ginigiliw, na hindi po siya nawalan ng pag-asa, mga ginigiliw, at nang siya ay narinig ng ating Panginoong Hesukristo, siya ay pumunta sa Kanya at sinabi sa Kanya, ano ang gusto kong gawin ko sa iyo. At sabi ni Bartimeyong bulag, gusto ko pong makakita, Panginoon. Sabi niya po sa ating Panginoong Hesukristo, mga ginigiliw.
Kung natatandaan nyo po ang isang tagpo, mga ginigiliw, na kung saan pinagaling ulit, nagpagaling na naman ang ating Panginoong Jesucristo ng isang bulag, na kung saan ang kanyang mga lingkod, ang kanyang mga lagad, ay tinanong po nila sa ating Panginoong Jesucristo kung sino ang may kasalanan, kung bakit bulag ang anak. Meron bang kasalanan ang magulang? Yun po ang tinatanong ng kanyang mga lagad. Pero ang tugon ng ating Panginoong Jesucristo, mga ginigiliw, sa kanyang mga lagad, hindi kasalanan ng magulang ng bata kung bakit siya ay naging bulag. Ang tugon niya, may bulag upang makita ninyo ang kalwalhatian ng Diyos. Tapno makita tayo ti kinadayag iti Diyos, para makita natin ang glory ng Panginoon, mga ginigiliw. The healing power of God. Kaya marahil, mga ginigiliw, katulad din ng bulag na ito, mga ginigiliw, na pinagaling ng ating Panginoong Jesucristo na si Bartimeong bulag, marahil na nabalitaan niya po ang mga milagro na ginawa ng ating Panginoong Jesucristo, mga ginigiliw. Nung binuhay niya ang nabubulok na patay na si Lazarus, binuhay niya ang anak ng byuda, marahil, mga ginigiliw, narinig ni Bartimeong bulag ang mga himala na ginawa ng ating Panginoong Jesucristo, kaya't siya ay nagkaroon ng pananampalataya sa kanyang puso, na marahil na sinabi niya sa kanyang puso, marahil ito na ang sinasabi, katuparan ng salita ng Panginoon, na darating ang anak ni David, darating ang Mesaya na magliligtas. Marahil yun ang sinasabi ng kanyang puso, mga ginigiliw. Kaya't sa oras na yun, agad-agad, mga ginigiliw, naranasan ni Bartimeo ang kagalingan, mga ginigiliw, at siya ay nakakita muli, mga ginigiliw. At nung naranasan ni Bartimeong bulag ang kagalingan at siya ay muling nakakita, mga ginigiliw, siya ay sumunod sa ating Panginoong Jesucristo at naglingkod sa Kanya, mga ginigiliw. So, wag po tayong mawalan ng pag-asa. May mga pumipigil man sa atin, may mga balakid man sa ating dadaanan, mga ginigiliw, wag po tayong mawalan ng pag-asa. Isigaw po natin, mga ginigiliw, ang ating papuri at pagsamba. Isigaw natin ang ating pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo, katulad ng bulag na ito na si Bartimeong bulag, mga ginigiliw. Hindi po siya nawalan ng pag-asa kahit maraming pumipigil sa kanya, sa kanyang pagdedeklara, pagsisigaw ng kanyang pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo, upang sa ganon ay maranasan po natin ang kapangyarihan ng ating Panginoong Jesucristo, maranasan po natin ang kagalingan, mga ginigiliw, dahil wala pong nakakapagbigay ng kagalingan kundi ang ating Panginoong Jesucristo lamang, mga ginigiliw. Kaya wag po tayong mahiya, mga ginigiliw, nasambitin, isigaw ang ating pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Huwag po tayong mawalan ng pag-asa, mga ginigiliw, sapagkat sa Kanya lamang natin masusumpungan, mga ginigiliw, ang kagalingan sa ating Panginoong Jesucristo, mga ginigiliw. Kaya magiging Bartimeo po tayo. Tularan natin si Bartimeong bulag. Naisigaw po natin, ideklara po natin ang
ating pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Po, ideklara po natin ang ating pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo, mga ginigiliw. Sana po mga ginigiliw ay na-inspire po kayo muli sa salita na ito ng Panginoon, mga ginigiliw. Pagpalain po ng Panginoon ng mga salitang ito sa inyo, mga ginigiliw. God bless everyone. Pagpalain po kayo ng Panginoon.